Kristo. Sa mga sandali ito, mga minamahal, tayo po'y darako na sa pinakamahalagang bahagi po ng banal na gawain ng ating dakilang Diyos. Ito po ang pag-aaral ng mga banal na salita ng ating pinakamamahal na Kristo. Hinihiling ko po na tayo pong lahat ay panandali ang tumayo at magbigay galang po tayo sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Ito po ay dadalhin sa atin ng ating beloved preacher, ating beloved Brother Mars Facton. Uri ng ating pinakamamahal na Jesus. Purihin ang ating mapagpalang Diyos. God bless you. Ating beloved co-preacher, beloved Brother Jervy. Domingo, mga minamahal, tayo po ay magtaas ng mga kamay. Madalangin tayo sa ating mahal na Panginoon upang tayo po ay samahan ng ating mabait na Diyos sa mga sandaling ito. O po dakila mapagpala, makapangyarihan namin Diyos, sa aming pinakamamahal na Panginoong Jesus. Maraming salamat, mahal na Panginoon, sa iyong pangunat paggabay sa bawat bahagi po ng aming panambahan. Salamat, mahal na Panginoon. Higit sa lahat sa iyong napakatamis sa presensya na ipinadama sa aming lahat. Narito kami, O Diyos, sa pinakamalagang bahagi, ang pakikinig po namin ng mga banal mo salita. Bagong lahat, buong pagpapakumbaba kami, mahal na Panginoon, lumalapit sa iyo. Taos pusong humingi na kapatawaran sa aming mga pagkukulang, pagkakamali at pagkakasala. Lakipan mo ng kapangyarihan, pag-ibig at pananampalataya ang iyong mga salitang aming pakinggan sa gabing ito, sa oras na ito. As a first prayer ng aming beloved and honorable pastor, sa makapangyarihang pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Jesus, sinasaway namin ng lahat ng mga pag-anilangan hadlang, anumang gawa ng kaaway, kasabi mo sa Pinas ng Philippine Daos, in the mighty name of Jesus, and let all saints of God shout, praise the Lord. Praise the Lord. Glory to God. Purihin ang ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. Sa mga sandaling ito, ako po muna ay nagpapaabot po ng pinakamataas na pagpupuri, pinakamataas na pagdakila, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, ang ating makapangyarihan at napakabuting Diyos. Praise the Lord. Nagpabutin po tayo. Ating pagbati po, pagrespeto, dobling paggalang sa ating beloved and honorable pastor, Evangelist Wildis Almeda, and also we greet po with love and respect the beloved Almeda children and family, and always cherish and remember the blessed life and memory of our dearly beloved and honorable assistant pastor, Linus Almeda. Sa lahat po ng mga beloved brethren, beloved choir members, co-workers, sa lahat po ng mga beloved webcast viewers, magandang gabi po sa atin, mga minamahal, sa mga sandaling ito, sa iba't ibang lugar ng buong bansa ng Pilipinas, maging sa ibang bansa, naabot na gawain ng mahal na Panginoon, mga minamahal, isang mapagpalang gabi sa ating lahat. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Tayo ay mag-aral ng salita ng ating mahal na Panginoon. Napakahalaga ng buhay na bigay ng mahal na Panginoon sa atin. Napakahalaga nito, mga minamahal, dahil ang buhay na binigay ng ating mahal na Panginoon ay ang pinakamahalaga niyang kaloob para sa ating lahat. Kaya nga, mga minamahal, sinasabi ng banal na kasulatan sa Psalm 63, verse 3 and 4, praise the Lord. Hallelujah. Ito po ang sinasabi sa Aklat ng mga Awit, Kabanatang 63, at ang mga talata ay 3 at 4. Sapagkat ang iyong kagandahang loob ay mainam kaysa buhay. Pupurihin ka ng aking mga labi. 4. Sa gayoy pupurihin kita habang ako'y nabubuhay. Igagawad ko ang aking mga kamay sa iyong pangalan. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos sa pagkabasa ng talatang yan, mga minamahal. Ang ating paksa ngayong gabing ito, something better than life. Ano po? Sabi po ng verse 3 and 4, Psalm chapter 63, because thy loving kindness is better than life. My lips shall praise thee. Thus will I bless thee while I live. I will lift up mine hands in thy name. Maminamahal, sinasabi ng banal na kasulatan na meron pang pinakamas mainam sa buhay. Kaya nga, kung sinasabi ng tao, maminamahal, na napakahalaga ng buhay, may mga tao na hindi na po nagpapahalaga sa buhay. Sinasabi ng Word of God na salita ng ating mahal na Panginoon na ang buhay na meron tayo ay galing sa mahal na Panginoon. Every breath, mga minamahal, that we breathe comes from our loving God, our dear Jesus, our strength. Each and every day, mga minamahal, when we wake up in the morning, we see all the good things that the Lord has done. Nakikita natin gaano, mga minamahal, ang biyaya ng mahal na Panginoon with each brand new day, mga minamahal. We see the beauty of our loving God, our dear Jesus. Sabi ng salita ng mahal na Panginoon, the loving kindness ng mahal na Panginoon, sa kagandahang loob ng ating mabait na Diyos,
Nakita natin mga minamahal, ang buhay kapag wala ka sa mahal na Panginoon. Ang buhay na malayo sa ating mahal na Panginoon. Kapag ang buhay mga minamahal ay malayo sa patnubay ng ating mahal na Panginoon, ang tao mga minamahal ay nagwawalang halaga sa biyayang kaloob ng mahal na Diyos para sa Kanya. Kaya nga mga minamahal, sinasabi ng Word of God, tayo ay matutong magpasalamat sa mahal na Panginoon sa nagbigay ng buhay, sa nagbibigay sa atin ng kalakasan araw-araw mga minamahal. Marapat nating itaas ang ating mga kamay, papurihan at pasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin ang ating dakilang Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Dahil sabi ng banal na kasulatan mga minamahal, ang mga tao na wala sa ating mahal na Panginoon, ang buhay nila mga minamahal ay hindi po nila natatakasan ang bakas ng kasalanan ng kahapon mga minamahal. The sin of yesterday, mga minamahal, it follows like a shadow, mga minamahal. Tulad ng anino na hindi kalalayuan nito, mga minamahal. Dahil ang kasalanan, ito ang magpapahirap sa tao at magdadala sa kanya sa tinatawag na kapahamakan. Kaya nga ang Word of God, ang salita ng mahal na Panginoon, kapag nakilala natin ang totoong Diyos, winawakasan ng mahal na Panginoon ang paghihirap natin sa kasalanan, sapagkat siya ang Diyos na nagpapatawad sa ating mga sala at binigyan tayong karapatang tawaging mga tunay na anak ng mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Tunay na anak ng Diyos. A true child of God, maminamahal. Kaya bilang Kristiyano, bilang mananampalataya ng ating mahal na Panginoon, hindi po sinasayang ang buhay. Maikli lang po ang buhay na bigay ng mahal na Panginoon. Habang masigla ka, habang malakas ka, ilaan mo ang buhay mo para sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan nating lahat ang ating mabait na Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Next verse po tayo, maminamahal. Basahin natin ang 2 verses po. Praise the Lord. Dito po sa ang Ebanghelyo ayon kay Juan, Kabanata 1, ang talata po ay 4. Nasa Kanya ang buhay, at ang buhay ang siyang ilaw ng mga tao. Amen. Amen. Hallelujah. God bless Ito you pong po. sinasabi. Sa mga awit, Kabanatang 37, ang talata ay 16 hanggang 18. Mainam ang kaunti na tinatangkilik ng matuwid kaysa kasaganaan ng maraming masama. Sapagkat ang mga bisig ng masasama ay mga babali. Ngunit inaalalayan ng Panginoon ang matuwid. 18. Nalalaman ng Panginoon ang kaarawan ng sakdal, at ang kanilang mana ay magiging sa magpakailanman. Amen. Palakpakan natin lahat ng ating mahal na Panginoon. Purihin ang ating dakilang Diyos sa pagbabasa ng Word of God. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Kanino nanggagaling ang totoong buhay? Mismo ang author ng buhay, walang iba kundi ang mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Siya ang nagbigay buhay, mga minamahal, sa kanyang first creation. Maminamahal na kinuha ng mahal na Panginoon ang paraan para ang tao ay magkaroon ng buhay, mga minamahal. Binigyan ng mahal na Panginoon ng hininga ang tao para mabuhay. Sa Kanya nanggaling ang ating lakas, ang ating hininga, mga minamahal. In Him was life, and the life is the light of all men. Kaya nga, pag sinabing buhay, mga minamahal, pag nasa mahal na Panginoon ka na, pinangangalagaan mo ang biyayang ito na nagmula sa ating mahal na Panginoon. Inilalaan mo ang oras mo, ang lakas mo, para sa ating mabait na Diyos. Dahil may mga tao, sabi nila, ang buhay, masaya lang ang buhay pag masagana ka. Pag nasa kahirapan ka, malungkot ang buhay. Pero pag Kristiyano ka, mga minamahal, ano ang sabi ng verse 16 to 18 ng Psalms chapter 37? A little that a righteous man hath is better than the riches of many wicked. Yung maliit, mga minamahal, yung kakaunti na meron sa isang taong may takot sa Diyos, na lumalakad sa kalooban ng mahal na Panginoon, ay masigit pa doon sa marami na ang pinanggalingan ay masama. Pinanggalingan, mga minamahal, ay mga bagay na hindi kaaya-aya sa harap ng mahal na Panginoon. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nakaka-bless yung patutuon ng ating mahal na kapatid.
Nagtatrabaho sila dati, mga minamahal, sa isang matatag na source ng kanilang pinaggagalingan ng lahat ng kanilang pangailangan. Pero, mga minamahal, yun po ay nanggagaling po sa bisyo, sa kasalanan. Nag-resign sila, mga minamahal, sapagkat nais nilang makasunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Amen? Amen. Mas mahigit ang sabi ng talatang ating nabasa, mga minamahal, mas higit ang kaunti na meron sa matuwid. Sapagkat kung ito ay galing sa ating mahal na Panginoon, higit pa ang katuwaan mo, kagalakan mo, mga minamahal, dahil ang kayamanang mula sa Diyos. Satisfied ka for everything that you have. Everything that you have. Lahat ng meron sa iyo, mga minamahal, sapagkat higit nating naunawaan, nalaman na merong higit na mas mahalaga sa buhay. Ang buhay na bigay ng mahal na Panginoon para sa atin, at ang buhay na sinasamahan ng kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. For the arms of the wicked shall be broken, but the Lord upholdeth the righteous. Mababali, mga minamahal, sabi ng Biblia. So hindi pala pang matagalan po yun, mga minamahal. Yung yaman na ang pinanggalingan ay hindi kalooban ng Diyos, hindi kaaya-aya sa harap ng mahal na Panginoon. Kaya tayo laging tinuturuan ng ating beloved parents in the Lord, have fear with God. Magkaroon ka lagi ng takot sa ating mahal na Panginoon. For your life, mga minamahal, hiram lamang natin sa mahal na Panginoon. Ang buhay natin, mga minamahal, ay galing sa ating mabait na Diyos. Kaya sabi ng banal na kasulatan, verse 18, the Lord knoweth the days of the upright, and their inheritance shall be forever. Nalalaman ng mahal na Panginoon ang bilang ng araw natin, ang bilang ng panahon natin na meron tayo, mga minamahal. Habang tayo, mga minamahal, ay naglilingkod sa Diyos, lahat ng araw, lahat ng oras, ilaan natin para sa mahal na Panginoon. Di ba, mga minamahal, pagka yung puso mo para sa mahal na Panginoon. Amen? Ibang-iba po yung buhay na nangunguna mismo ang mahal na Diyos sa buhay po natin. Everybody shall praise the Lord. For a day will come, sabi ng 2 Corinthians, maminamahal, or Ephesians 2, verse 7 to verse 10, i-ready natin. Dito muna tayo sa 2 Corinthians chapter 5, verse 8, and after verse 10. Ito po ang sinasabi sa ikalawang mga taga-Korinto, kabanatang 5, at ang mga talata ay 8 hanggang 10. Na malakas ang loob namin, ang sabi ko, at ibig pa nga namin ang mawala sa katawan at mapasa tahanan na kasama ng Panginoon. Kaya't ang aming namang pinagsisikapan, maging sa tahanan man o di man, ay maging kalugod-lugod kami sa Kanya. 10. Sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Maminamahal, ganyan katotoo ang salita ng mahal na Panginoon. Sabi ng banal na kasulatan, mas iibigin mo, mas nanaisin mo, mga minamahal, pag ginagawa mo kalooban ng mahal na Panginoon, na ikaw ay mapasabahay ng Diyos, masatahanan ng mahal na Panginoon. Amen? Kaya yung mga namayapa nating mahal sa buhay, na sila'y naglingkod sa Diyos, sila'y tunay na pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Sapagat hindi nasayang ang oras nila, ang panahon nila, ang lakas nilang ipinalaan para sa mahal na Diyos, na sila'y naglingkod ng buong katapatan sa mahal na Panginoon. May kahirapan man, may pagsubok man, hindi sila nanghinawa, hindi sila huminto. Nagpatuloy sila hanggang sa dulo, hanggang sa huling lakas, naglingkod sila sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Dahil kapag ikaw ay nakatayo na sa harap ng mahal na Panginoon, ito po sa lahat ng mga kapatiran, narito po ngayong oras na ito, lagi nating isipin, lahat ng ginagawa po natin ay hindi po nalilingid sa harap ng mahal na Panginoon. Amen. We will give account for everything that we have done. Magbibigay sulit tayo sa mahal na Panginoon.
Kaya nga pagdating sa gawain ng Diyos, dapat isipin lagi natin, paano mo pinapupurihan, pinasasalamatan, at sinasamba ang ating mahal na Panginoon. Wala ka nang ibang gagawin pag nasa loob ka ng chapel, nasa loob ka ng church, mga minamahal, kundi ikaw ay sumamba, magpuri sa mahal na Diyos, at umawit sa mahal na Panginoon, makinig ng Word of God. Amen. This is the place of worship. House of God. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Pagdating ng araw, mga minamahal, pag i-reveal na ng mahal na Panginoon lahat ng ginawa natin, at pagdating sa araw ng gawain, mga minamahal, hindi ka nagko-concentrate, hindi ka nagpapahalaga, hindi ka makatakas sa mahal na Panginoon. Yan ang totoo. Ngunit sa mga nagpapahalaga, mga minamahal, sa mga may malaking pag-ibig sa ating mahal na Panginoon, sapagkat nalaman natin ang buhay natin, mga minamahal, na siyang pag-aari, property ng Diyos. Anytime, dahil hiram lamang sa mahal na Panginoon, kukunin ng mahal na Panginoon to. Amen? Maaring daraan ka sa libingan o dagitin kang buhay ng mahal na Panginoon pagdating ng pagtunog ng trumpet of God or the rapture of the church. Everybody shout, praise the Lord. Kaya lahat ng distraction sa gawain, mga minamahal, lagi nating isipin, mga minamahal, iwasan natin yan, mga minamahal, hindi yan na makabubuti para sa atin. Lahat ng bagay na mabuti, malinis, kaaya-aya, kalugod-lugod sa harap ng mahal na Panginoon, yun lang po ang gagawin natin. Wala nang iba pa, mga minamahal. Dahil nakakatakot kapag kinuha ng Diyos ang buhay natin, na hindi naging maayos ang paglakad mo sa harap ng mahal na Panginoon. Na hindi mo pinahalagahan yung salita ng Diyos na paulit-ulit nating napapakinggan at ikaw ay nang matigas. Ang kabaitan ng Diyos, sagana ang kabutihan, kagandahang loob ng mahal na Panginoon. Pero ang mahal na Panginoon, siya po ay righteous judge. Amen? Pero pag maglingkod ka sa Diyos, tapat ka sa mahal na Panginoon, humble ka sa harap ng mahal na Panginoon. Hindi mo tinitignan kahit ano nang meron sa iyo, anong nanarating mo, gaano nakalaki ang blessing na meron sa iyo. Tinitignan mo lagi sa puso mo, mahal na Panginoon, hindi ako kaya dapat. I am not worthy for everything that I have today. But it is only by your grace and mercy, mahal na Panginoon. Lagi mo lang akong kahabagan para matuto tayong lumakad ng kalooban ng Diyos na may takot, katapatan hanggang doon sa araw ng pagbabalik ng mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Maraming dumating sa church, wala nang pag-asa. Araw na lang bilangin, mamamatay na. Meron ako narinig na patotoo, hindi ko makalimutan. Isang sister, maminamahal, siya po ay na-diagnose na meron siyang karamdaman na wala ng pag-asa. So, from that time on, that she, to herself, know that she is hopeless. Nag-attempt siyang magpakamatay. At dahil, mga minamahal, inihiwalay na po yung mga gamit niya, yung kanyang mga utensils, everything para hindi mahawa yung kanyang member ng kanyang family. Naglakad-lakad siya sa kalye na hindi alam saan papupunta. Sa paglalakad niya sa gitna ng tirik na araw, naglakad siya ng naglakad, mga minamahal. At dahil siya'y napagod na, huminto siya. At pagtingin niya sa kabila, ang kanyang nahintuan ay chapel ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Tumawid po siya ng kalsada. Ang kanyang pinagtatakhan, mga minamahal, kakaiba ang naririnig niya sa buong buhay niya. Ngayon niya lang napakinggan. Hindi humihinto yung napapakinggan niya, mga minamahal. Patuloy at patuloy. Ang napapakinggan niya ay awit ng pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Siya'y pumasok. Habang umaawit, mga minamahal, iyak siya ng iyak.
Ang sabi ng worker, "Sister, mag-join ka ng prayer." After ng prayer, pinatanggap siya sa mahal na Panginoon, nabautismuhan siya. Ang kanyang karamdaman, AIDS. Sabi ng doktor, hopeless ka na. Wala nang pag-asa. Wala pang nadidiscover na gamot during that time na makapagbibigay kagalingan sa kanyang karamdaman. So, yung kanyang katawan ay bumagsak, totally mga minamahal. Siya po ay hindi niya alam kung anong gagawin niya sa sarili niya. Pero nung narinig niya po yung salita ng Diyos, yung sinabi ng doktor sa iyo, ngayon sinasabi ng salita ng Diyos, may pag-asa ka. Gagaling ka sa pangalan ni Jesus. Nagpabautismo siya, mga minamahal, and the following mga minamahal gawain, Friday, nag-overnight po siya. Pagkasunod na Friday, mga minamahal, takang-taka yung mga loved ones niya. Dahil alam nila na wala na ito yung pag-asa. Ngunit narinig niya yung salita ng mahal na Panginoon. Nag-iba ang mukha niya, nag-iba yung kilos niya, yung nanghihina niyang katawan, pinalakas siya ng ating pinakamamahal na Panginoon. At pagdating ng Saturday, pinuntahan niya po yung doktor na nagsabi na kumonsulta sa kanya. Ang sabi ng doktor nung kinonsulta siya, saan ka nanggaling? Saan ka nagpunta? Nagpunta ako sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ang sabi ng doktor, congratulations, ikaw ay magaling na. Ganyan kadakila kapag kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. So yung buhay niya na dati, mga minamahal, wala nang pag-asa. Mamamatay na siya. Mga minamahal, ilang taon, binuhay siya ng ating mahal na Panginoon. Pinagpala ng ating mabait na Diyos. Ang buhay na ito, ang masigit pa sa buhay, lagi natin nakikita dahil sa laki ng pag-ibig at pagmamahal ng Diyos para sa atin. Sukdulan ng biyaya ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ephesians chapter 2, verse 7 to verse 10. And last verse natin, Philippians 1, verse 21. Maminamahal. Dito po sa mga taga-Efeso, Kabanata 2, ang talata po ay 7 hanggang 10. Upang sa mga panahon darating ay maihayag niya ang dakilang kayamanan ng kanyang biyaya sa kagandang loob sa atin kay Kristo Jesus. Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmapuri, sapagkat tayo kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya'y nating lakaran. Amen. Palakpakan natin lahat ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. For by grace we are saved. Amen. Sa biyaya ng mahal na Panginoong Diyos, that in the ages to come He might show the exceeding riches of His grace in His kindness toward us through Christ Jesus. For by grace are you saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. In verse 10, for we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God had before ordained that we should walk in them. Tayo mga minamahal ay mga hinirang ng mahal na Panginoon. Kaya nga mga minamahal, sa buhay natin bilang mga Kristiyano, gaano ang biyaya ng mahal na Panginoon? Sa buhay natin, lagi natin nakikita araw-araw. Iniingatan tayo ng mahal na Panginoon, binibigyan kalakasan ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Dinurugtungan ng mahal na Panginoon ang mas marami pang araw, oras, taon para tayo maglingkod sa Diyos. Kaya tayo mga minamahal na mga tinawag, pinagpala ng mahal na Panginoon. Ang buhay na ito, i-offer natin para sa mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord.
Huwag kang matakot sa kahirapan. Huwag kang matakot sa pag-uusig. Huwag kang matakot sa pagsubok. Matakot ka kapag ikaw ay nalayo sa Diyos. Kapag ikaw ay gumagawa ng kasalanan. Amen? Ngunit kapag ikaw ay gumagawa ng kaaya-aya at kalugod-lugod sa harap ng mahal na Panginoon, when we all stand before God, sasabihin ng mahal na Panginoon, "Well done, my good and faithful servant. You have been faithful in few things. Enter into my rest." Sapagkat ang sabi ni Pablo, kapag nabuhay ka para sa mahal na Panginoon, for to me to live is Christ, and to die is gain. Last verse natin, mga minamahal. Ito po ang sinasabi Purihin ang ating sa mahal na Panginoon. mga taga-Pilipos, kabanatang 1, at ang talata ay 21. Sapagkat sa ganang akin, ang mabuhay ay si Kristo, at ang mamatay ay pakinabang. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, amen. Kaya hindi mo katakutan ng kamatayan kapag ikaw ay nasa mahal na Panginoon. Sapagkat pagkatapos ng pansamantalang buhay o kung dumaan sa tinatawag na kamatayan, may buhay na ibibigay ang mahal na Panginoon. Yung buhay na walang hanggan sa piling ng ating mahal na Panginoon. Langit ang naghihintay para sa mga tapat na mga anak na Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Something better than life. Life with our loving God. Our dearest Jesus. Eternal life in heaven. No more tears, no more pain, no more suffering. Minamahal. Yan ang ating pinaka-aim, pinaka-goal ng bawat Kristiyano, mga minamahal. Na pagdating ng araw, kung paano tayo masayang naglingkod sa Diyos, habang tayo, mga minamahal, ay nabubuhay pa, buong kagalakan tayo, lagi, mga minamahal, naglilingkod sa mahal na Panginoon. Ano man ang kalagayan ng paligid, may guluman, may sigulot man sa iba't ibang panig ng bansa, still, the peace of God dwells into each and every one of us. Ang kapayapaan na galing sa mahal na Panginoon, sapagkat tinuruan tayo ng ating beloved parents in the Lord, magtiwala sa Diyos, manalig sa mahal na Panginoon. Sabi ni Pablo, for to me to live is Christ and to die is gain. Nakasalang na siya sa death row in Rome during that time. Pero yung mga believer doon, mga minamahal, sa Philippi, those that are in Philippians, it is not just an ordinary book, but a letter for them to encourage them to serve our loving God more and more. Lalo silang magpakainit sa Diyos, lalo magpakatatag sa ating mahal na Panginoon. Kaya ang buhay natin na ibinigay sa mahal na Panginoon, walang nasasayang na kahit anumang sandali. Sapagkat lahat ay may halaga sa harap ng mahal na Panginoon. Pagdating ng araw, we will walk on streets of gold. Amen? Mansions in heaven, minamahal. Yan ang buhay na totoo. Something better than life. Eternal life with our loving God in heaven. Pasalamatan natin ang ating mabait na Diyos. Minamahal, napakabuti ng mahal na Panginoon. Sukdulan ng kanyang biyaya para sa atin. The riches of His grace that save us. Ang kaligtasang ating natamo na nagmumula sa mahal na Panginoon. Hindi po natin kayang bayaran ito. Dahil kinahabagan ng mahal na Panginoon, hinango niya sa lusak ng kasalanan. Dahil sa mayabang mapag-ibig ng mahal na Panginoon, pagmamahal ng Diyos para sa ating lahat. Hallelujah! Napakabuti ng mahal na Panginoon.